mga kababayan. Dimoy P, Cyrus Molo, Nick Marshall. Oh, ang gusto nila, yung hindi bumabanat siguro sa China, mga bossing. Eh, mga kaibigan nila yan eh. Di ba? Oh, now we know. Kaya pala, galit na galit. Kasi si Inday Sara Duterte, ang dami niyang inaano. Yung mga DDS, ang dami nilang idinadahilan kung bakit daw sila galit na galit kay Martin Romualdez. Keso, tatakbong presidente, eh yung tao naman wala akong naririnig hanggang ngayon na siya ay may inaasam sa 2028. Sila lang ho yun. Siguro kung meron tayong maririnig, eh hindi pa ngayon. Pero sa ngayon, yung paulit-ulit ho na sinisigaw ng kampo ng mga DDS, eh wala pong katotohanan. Ang may katotohanan, may banta si Inday Sara Duterte sa buhay nitong si Martin Romualdez, mga bossing. Ngayon no, dahil sa mga ganyan, pagtindig sa West Philippine Sea, dahil doon sa mga nakikita at iniimbestigahan ngayon na mga, ano tawag yan, mga confidential funds, etc. Ngayon ho, mga kababayan, nakasulat dito, no? 4 out of 6 members of the LP members have officially joined the super majority coalition supporting, nadagdagan pa yung suporta, supporting Speaker Ferdinand Martin Romualdez in the 20th Congress, bringing formal support to 278 out of 285 members. Oh. Ipanigurado ho ito, balik ano to, House Speaker, mga bossing. Manggagalaitin na naman ho, mga kababayan, yung mga DDS. Di ba, Constancio Mixblog at Marivic Giray? Oh, manggagalit na naman sila, Robert Duran. Dahil ayaw nga nila, mga kababayan, na etong sila Martin Romualdez ang namumuno. Bakit to? Kasi madaming naiimbestigahan sa kanila. Madaming nahahalukay sa kanila, mga bossing. Eh hindi na, yung mga nahahalukay, hindi naman ho basta-basta. O ayan, confidential funds. Hindi naman ho ganun-ganun agad-agad eh, nang walang ebidensya. Hindi kagaya ng mga DDS, di ba Kian at Owen? Yung mga DDS magsasalita, nako si Marcos bangag. Nako si Lisa Marcos nahuli. Nasaan ang ebidensya? Picture na pader. Hindi naman ganoon ang mga nasa Congress. Meron pong ipinapakita mga ebidensya na nanggaling po sa COA na sinubmit po ng Office of the Vice President at ng DepEd sa COA. Yung kay Roque, mga kababayan, yung sinasabi ni Roque, mamaya pag-uusapan natin si Roque. Yung sinasabi niya na siya ay pinupolitika lang, biktima siya ng pamumulitika. Meron din pong mga ebidensya at meron din pong mga link. No? May mga nag-uugnay at pag-uugnay kay Roque na hindi nila maitatatwa. Na hindi nila masasabing hindi totoo yan. Sabi dito mga kababayan, biruin mo, 278 na congressman out of 285 ang nakasuporta sa pagbabalik bilang House Speaker ni Martin Romualdez. Sabi ni Maribel Badiana, tawa po ako ng tawa dyan sa pader na picture tapos naniwala ang iba. Di ba nakita mo din yon, madam? Sabi ko, mga loko yata itong mga to eh. No, ang bilis maniwala. Di sana ang ipinakita sa kanila, yung Lisa Marcos, na nakahawak nakaganon sa rehas, kaso wala silang mapakita. Kasi gawa-gawa lang. Eto, Deputy Speaker David J.J. Suarez said, this marks a growing consensus across party lines that Romualdez is the most effective and unifying leader to guide the House during the Marcos administration's second half.
biruin nyo naman ho, mga kababayan. Di ba? Biruin nyo naman ho, mga kababayan. Doon pa lang ho sa Davao. Doon pa sa Mindanao. Ilan po ang pumirma na mga congressman para sa impeachment ni Inday Sara Duterte dyan? Halos 6 na po. I-correct nyo na lang po ako dun sa bilang. Pero halos ganun po, mga kababayan. Suarez added that Romualdez leadership aligned with President Marcos' call for result-driven governance as seen in the swift approval of key legislative priorities. Kasi ho sa gobyernong Marcos, mga kababayan, pantay-pantay, patas-patas. Hindi pag sinabing, mayaman ka, kami na bahala sa iyo. Best friend ka, ako na bahala sa iyo. Presidente ako Di ba? May nagreklamo sa iyo na si alias Amanda. Ginahasa mo daw siya, di umano. Ako bahala sa iyo, no? Ibabasura sa Davao yan. Di ba? Patas ho, may laban yung mga Pilipinong kagaya natin na maliliit ho, na walang laban doon sa mga superpowers. Tingnan nyo yung mga superpower na yun. Dahil po kailangan nilang sumunod sa batas, mga kababayan, habang nililitis po, mga bossing. Habang nililitis, nakapulot ng fake news si Boyet. 14% trust rating. Gusto ba yan ng taong bayan? Sasagutin ko to, ha? Sasagutin ko. Boyet, saan ka naman nakakita, no, na merong rice processing na ipinagawa para bumaba ang 20, para bumaba ang bigas? Nasagot yung 20 pesos na bigas. Tapos sasabihin 14% yung trust rating. Nakapulot ka ng fake news, ano? Matalino ang mamamayang Pilipino ngayon. Tayo ho ba, mga kababayan? Eto si Sara Duterte, meron tayong tinatanong, ayaw sagutin yung confidential funds. Ay, naku, magtitiwala lalo ako dyan sa kanya, kay Inday Sara Duterte. Kasi ang hindi pagsagot at pag-iwas sa katanungan at ang pag-iwas sa pagsagot ay katiwa-tiwala. Ganun ba ang mamamayang Pilipino? Hindi naman ganun kabobo ang mamamayang Pilipino. Tingin ko kayo-kayo lang dyan sa mga DDS. Di ba, Mityan Gamboa? Saan ka naman nakakita? Ang ganda ng pabahay ng Pangulo with matching swimming pool pa. Bumababa ang numero ng walang trabaho. Tapos 14% ang trust rating. Tapos tumataas daw yung vice-presidente, mga kababayan. Dahil daw po kasi hindi masagot yung confidential funds Tumaas ang porsyento o ang pagtitiwala ng sambayanang Pilipino kay Inday Sara Duterte kasi nagmura ng PI kayo. May inutusan na akong tao para patayin kayo. Ay, Diyos ko po. Nako, hindi kami basta-basta tumatanggap nung pader ipapakita sa inyo. Hindi kami basta-basta tumatanggap ng ganun. Kahit pakitaan nyo pa kami, 1% ang trust rating ng Pangulo, Diyos ko po, akakalkalin namin yan. Hahagilapin namin yung katotohanan. Ganun lang yon. Hindi kami basta-basta naniniwala. Simple lang, di ba? Ano ang ikinataas? Sige nga, sagutin nyo ako, mga DDS. Ano ang ikinataas ng ratings ng vice-presidente? Gusto kong marinig. Babasahin ko sa komento ninyo. Ano ang ikinataas ng ratings ng vice-presidente? Lagay nyo dyan sa comment section, ha? Para hindi tayo maghihintay at hindi tayo mapuputol. Babasahin ko mamaya yan. Pag may naibigay kayo na dahilan kung bakit tumaas yung pagtitiwala ng sambayanang Pilipino sa vice-presidente, babasahin ko. Ha?